May bagong twist mga kababayan sa kwento ng blankong items sa national budget. Sabi ni Congressman Ortega ng La Union, ang tingin ko niya kung bakit ito ginagawa ni Digong, ginugulo lang niya yung budget para ma-restore yung confidential funds ni Sara. Pero may punto po. Ako hindi lang para ma-restore yung confidential funds ni Sara na imposible na pong mangyari. Nililihis mismo ni Digong, tinutulungan niya yung kanyang anak na mapagtakpan yung Mary Grace Piato sa confidential fund. Hindi ninyo naalata? Hindi na masyado pinag-uusapan yung Mary Grace Piatos. Nag-create ng controversy si Digong. Ginamit si Ungab. Tapos ngayon si Ungab, kikwestiyonin daw niya mismo sa Supreme Court. Magandang dali na po ninyo sa Supreme Court para magkaalaman kung totoo yung claim ninyo na yung National Budget 2025 General Appropriations Act may mga blanco. Kasi mga kababayan, mas papaniwalaan pa natin si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros kasi po, anti-Marcos, pero despite sa kanyang pagiging anti-Marcos, wala man daw siyang nakita, duman sa kanyang member siya ng Bicameral Conference Committee. Malinaw niya, wala man kaming nakitang blanco. Pinagpipilitan po ni Digong at sa ni Ungab, dali ninyo sa Supreme Court. Di ba? Ngayon, balikan muna natin itong sabi ni Congressman Paul Ortega. Parang may punto siya. Then sabi niya dito, claims of blank entries in budget aim to restore BP Sara's funds. So sabi po ni Ortega, ito niyang si Digong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, is spreading these claims about the 2025 General Appropriations Act to mislead the public and manipulate the budget process. Nililihisan niya ni Digong ang publiko with the aim na imanipula ang budget process. Nagtatanim siya ng pagduda. Massive ang propaganda po ng mga DDS. Ngayon, kung dali nito ni Ungab, Congressman Ungab po, kalyado ni Digong, siya yung nag-provide ng document yata, yung mga papel na sabi, mga pages, may mga pages na blanco, may blankong items. Magandang dalhin sa Supreme Court po para once and for all matuldukan. Pero tingin ko, yung statement po ni Ungab, pang-media man lang po, to sustain the propaganda ng kanyang ng kanyang amo, itong si Digong. Duterte ally will raise budget blanks issue before the Supreme Court. Yan si Ungab. Sabi ni Ungab, considering niya that the 6.3 trillion General Appropriations Act has already been signed by the President, there is no other recourse than to go to the Supreme Court. There are several groups who are going to the Supreme Court and I have manifested my intention to be one of the petitioners. Di maganda para magkasubukan, ma-examine once and for all yung mga dokumentos na sinasabing may mga blankong items. Kasi maging si Senate President Chis Escudero, sabi po ni Chis, pamumulitika man lang niya. Sabi ni Chis Escudero, pamumulitika lang niya dahil eleksyon na. Escudero disputes Duterte Ungab's claims on blank items in 2025 budget. Walang tigil po sa panggugulo itong kampo ni Digong. Tinapyasan kasi yung confidential funds. Tinanggal lahat. Ano yung tinira kay? Buti nga may tinira pa kay Sara Duterte, 733 million. Dapat nga, zero budget si Sara kasi hindi man maipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba?
Sabi dito sa balita ng Politico News, Senate President Francis Escudero has questioned the motive of Davao City Representative Isidro Ungab in claiming that the 2025 national budget has blank items subject to favored politicians' behest. Sabi ni Chis Escudero, hindi ko maintindihan sa nagrereklamo. Dati siyang naging APRO chairman. Alam niya ang patakaran at alam niya ang proseso ng budget. Sabi po ni Escudero. Kaya tingin ni Escudero, mga kababayan, inaluan ng matinding politika itong issue sa national budget. Ito yung ginagamit, mga kababayan, sa politika ngayon ng kampo ng Duterte. Papalapit na niya ang eleksyon. Ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw. Huwag tayong magulatan niya sa dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino ang sa puti. Question, mga kababayan, ni Escudero, si Ungab at si Digong for using the blank items in the bicameral report as basis to invalidate the 2025 budget, saying the Supreme Court can only strike down as unconstitutional the budget law or GAA. Wala pa niyang diniklarang ang constitutional na bicameral conference committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinimanda sa korte para ideklarang ang constitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang diniklarang ang constitutional ay batas. Sa ngayon anya, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee or conference committee report, ang kini-question, kompleto ang batas na yun. Walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. You see, malinaw na ginugulo lang po ni Digong ang national budget kasi gustong tumabla. Gustong itabla si Sara Duterte na may 3 impeachment cases dahil sa maling paggamit ng confidential funds. You see? At sa pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin at kay Lisa Marcos, nililis ni Digong ang issue, mga kababayan, ng gugulo. Ngayon, sabi naman po ni Congressman Ortega, ito ang allegations na blank appropriations in the 2025 budget are pure disinformation. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the confidential funds previously allocated to the Office of the Vice President. Lumang style na niya yan ng mga internet troll ang magpakalap ng kasinungalingan. Pero ngayon, mas maalam na ang mga tao kung alin ang totoo at alin ang peke. Malinaw po. Sabi nga natin, mas kapanipaniwala naman siguro itong mga statement ni Escudero sa ni Risa Hontiveros, pati ng iba pang mga senador, kung saan dumaan sa kanila ang national budget natin. Si Jinggoy nagsabi, wala man siyang nakita. Si Joel Villanueva, si Sherwin Gatchalian, kahit na si Amy Marcos na kakampi nila, sabi ni Amy Marcos, magkaibaan niya yung sinasabing budget ng dalawang presidente. Yes, sabi ni Ortega, the so-called blank allocations niya are a fabrication meant to sow confusion and undermine the administration's commitment to fiscal transparency and accountability. Sabi ni Ortega, let's set the record straight niya. There are no blank allocations in the budget. The reductions made were necessary to ensure that the government funds are properly utilized and directed to priority programs that benefit the Filipino people. Yun, mga kababayan, tama. O ngayon, sabi natin, kahit hindi ko gusto si Risa Hontiveros kasi dilawan, anti-Marcos, pero dito sa statement niya, mas nakapanipaniwala kaysa sa statement ni Digong at ni Ungab. O ito yung sabi ni Risa Hontiveros sa interview ng mainstream media as published ng Inquirer.net. Pakinggan natin po. Hanggang sa punto na bumabasa at
nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary interpellations, marami-rami akong in-interpellate ng mga budget ng ibang mga department at ahensya. Hindi yung mga sponsor ko na mga budget. Hanggang sa huling BICAM meeting nga na dinaluhan ko, wala akong nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihing ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang enacted budget na laging hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue at mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng iniintay ko yung sinabi ng mga groups at kritiko na ihahablan nila kami ang Kongreso sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na merong daw blank lines sa GAA. Welcome din mga kababayan. Welcome din kay Risa Ontiveros kung questionin nila sa Supreme Court. Di okay. Mas maganda po mga kababayan para magkaalaman na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kung totoo may ebidensya nila, di i-present nila mga kababayan sa Supreme Court. Kasi sabi ni Escudero, politika man lang anya yan. Pamumulitika lang ni Digong. Dahil eleksyon na, sabi naman ni Ortega, ang intensyon na niya para i-reinstate yung tinanggal na confidential fund sa kanya, sa kanyang anak na si Sara. Ano tingin ninyo mga kababayan? Post your comments para malaman natin kung ano ang inyong paningin dito sa controversy ito. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming namin agad. Ayos. Bye-bye. God bless.